Baon na ho sa utang ng Maynila. 17.8 billion ho ang inutang noong nakaraang administrasyon. Binaon sa utang yung Maynila. Saka yung sinasabi lang ibinenta yung Divisoria, may pinagamitan naman. Ibinenta. Ano, hindi lang maintindihan. Yung iba kasi hindi nga maintindihan. Hindi maintindihan. Isipin mo na yung mga tablet na ipinamigay sa mga estudyante, laking tulong. Yung bakuna na pinaninis. Alam na alam ni tatay? Diba? Alam na alam? Yung mga ospital na pinatayo, yung mga eskwelahan. Udpak. Siya nila ko na, pinatayo pa ngayon. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Oh, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na Isyu ng Bayan, ating pag-usapan. Today is January 15, araw ng Miyerkules. Kung dito ka sa Pilipinas at Katoliko ka, malamang alam mo na kung anong ibig sabihin ng Miyerkules. Yan ay Baklaran Day. Magandang hapon po sa inyong lahat. Joe Malone TV po nagbabalik para sa Isyu ng Bayan, ating pag-usapan. Naniniwala po ang inyong lingkod na kailangan natin pag-usapan ang mga issue, posesan, at idilat na rin natin ang ating mga mata. At wag natin ititiko ang ating mga bibig kasi dapat natin posesan ang mga bagay na nangyayari lalo-lalo na sa politika ng Pilipinas. So, shoutout muna sa lahat ng mga viewers natin abroad. Siyempre, yung mga OFW natin dyan, shoutout muna po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagsubaybay at pagtangkilig at pagkikinig at pagtambay dito sa programa natin sa Joe Malone TV, ang inyong likod. At paki-like and share naman yung ating video. At kung bago ka sa channel natin, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-click mo na yung notification bell para lagi tayong updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Nagmamadali ako kasi ayoko nang pahabain, no? Kasi meron ako mga... Ito, hindi ko inaral. In fairness. Kasi pagka Maynila, hindi ko masyadong inaaral kasi kabisado ko na yung mga nangyayari sa Maynila. Kasi ang inyong lingkod, laking Maynila, batang Tondo at batang Pandagu, Dagupan. Sa Tondo rin yan. O pagka usapang Isko Moreno at usapang Maynila, medyo hindi ko na masyadong inaaral. Kasi kabisado ko na kasi dito ako eh. Diba? Sabi nga nila, only batang Maynila ang makakaintindi sa Maynila. Kumbaga, only batang Maynila ang makakaintindi sa nangyayari sa Kamaynilaan. Kasi part kami nung history. Part kami ng istorya nun. Ang inyong lingkod, laking Maynila, laking Tondo, laking batang Pandagu o Dagupan. Kaya medyo minamadali natin kasi ayoko na masyadong habaan. Okay? Dahil, pero may mga consolidated tayo na videos dito. At nakakatawa na lang talaga. Dahil meron mga ilang gustong mamuno sa Kamaynilaan na talaga mapaghahalataan mo na hindi nila kilala ang Maynila eh. Na hindi nila alam kung anong problema sa Kamaynilaan. Lagi kong sinasabi, how can you address the problem if you're not part of the system? Diba? If you're not part of the problem. Kumbaga, paano mo maiintindihan yung Kamaynilaan kung hindi ka galing sa Maynila mismo? O kung hindi ka tubong Maynila in short? For you to be able to fully understand what is going on in Manila, dapat part ka ng history ng Maynila. Part ka ng istorya ng Maynila. Oo, pwede mo silang intindihin. Kung kakapasok mo lang sa Maynila, sige, pagbibigyan kita. Kung sasabihin mo sa akin na hindi mo naman kailangan lumaki sa Maynila para intindihin yung Maynila, pwede naman, di ba? Pero para to fully understand what is going on sa Maynila, dapat parte ka ng Maynila eh. Dapat history ka ng Maynila. Dapat alam mo kung paano ikwento ang Maynila kahit nakapikit ka. Di ba? Ang inyong lingkod, kaya kong ituro yan. Naabutan ko pa yung pinaka-worst na Divisoria hanggang sa umayo sa pamumuno ni Yorme Isko Moreno hanggang sa eto na naging itsura niya. So in short, nakita ko yan. Nakita ko yung dumi, yung dami, tapos luminis, tapos dumumi ulit. Nakita natin yan at kayang-kaya natin ikwento. Kaya hindi ako masyadong nag-aral dito. Okay mga kayon, maraming salamat ha. Lalo-lalo yung mga viewers natin. Attendance check po muna tayo dyan sa baba. Paki-comment naman dyan sa baba kung saan kayo naroroon at nanonood o nagkikinig o tumatambay dito sa programa natin na Isyu ng Bayan, ating pag-usapan. Watching from Sweden, Iloilo, Cavite, Bulacan, London, UAE, USA, Los Angeles, Cavite, Bulacan, Pampanga, Pangasinan, Laguna, etc. And so on and so forth. Nang sa ganon, malaman natin kung saan umaabot na yung video natin at at the same time, malaman natin, magkaroon tayo ng YouTube engagement. Kasi once we identified sa DDS Vlogger, yung support group ng Makalaban
nire-report na yung channel natin at ito naman si YouTube o si Facebook pala desisyon, akala nila porket maraming nagre-report, nagmamass report, hindi na maganda yung ginagawa mo. So, nila less recommended ka ngayon sa inyong mga YouTube app. Okay, so ganun yun na nangyayari. So, paki-like and share, paki-comment down below. This time, Blue Hearts naman tayo for Isko Moreno. Ito na, discussion na tayo. Issue ng bayan ating pag-usapan. Diyos ko, nakakatawa kasi sa part ko. Pero sige, bakit iboboto natin si Sam Bersosa? ikaw lang. Pare. Oy, kumpare pala niya. Kumpare pala nito. Okay, sige. Pagbibigyan natin, sasagutin natin yan. Ha? Wala tong review-review. Ha? Walang review-review. Stock knowledge lang. Kasi kailangan na po ng tunay at desperadong pagbabago sa Maynila. Gaya ng sinabi nyo, ang Maynila, ang capital. Dapat siya ang model city sana ng Pilipinas, pero grabe ho, siya na po ang pinakamahirap na lugar dito sa Metro Manila. Sa pag-iikot ko po, sa kakabigay ko ng tulong, talaga nakita ko yung klase ng pamumuhay ng mga kababayan natin. Kung mag-iikot ka lang, Sir Vic, makikita mo, sobrang hirap ng kalagayan nila. Walang tubig, walang kuryente, ang daming sunog. Ngayon, punong-puno ng basura. At kung aalamin nyo, Sir Vic, baon na ho sa utang ng Maynila. 17.8 billion ho ang inutang noong nakaraang administrasyon. Binaon sa utang yung Maynila. Hindi pa tatapos dun, binenta pa ho yung mga ari-arian natin. Okay lang sana kung umutang ka tapos diretso sa tao. Ang problema, iilang tao lang ho ang namumuno. Magpapatuloy to at hindi tama ang pagiging pagbibigay ng allocation ng mga pondo. Wala na ho mangyayari sa Maynila. Kaya nga po, inalay ko na lang yung sarili ko tsaka yung kapalaran ko. Kasi kung puro ako reklamo tapos wala ka namang gagawin action, wala talaga magbabago. Nakakatawa yun, ha? Yung inala yung sarili. Nakakatawa yun. Aba, matindi! My God. I hate drugs. Unang-una, may tubig naman po ang Maynila. Oo. Hindi naman lahat walang tubig. Akala, may tubig ang Maynila. Oh, may tubig ang Maynila. May kuryente din po ang Maynila at hindi po kami kawawa. Yung mga taga Maynila, hindi naman po kami kawawa. Grabe naman. Huwag nyo naman kaming kawaan na nakaka-degrade naman. Di ba? At ano ba yung sinabi niya? Diyos ko, tatawa na lang ako. Di ba? Inala yung sarili. Grabe naman yun, inala yung sarili. Yung utang, hindi na tayo natapos dyan sa utang na yan. Lahat ng mga Pilipino, ay lahat ng Manilenyo, alam kung saan napunta yung inutang ni Yorme. Ni Yorme lang naman sinasabihan na ito. Kasi sabi niya, past administration. Di siyempre, si Yorme na yun. Di ba? Yung ikaw na lang ata ang hindi nakakaalam o marahil narinig mo na pero ayaw mo namang pakinggan at intindihin. Di ba? Kaming mga Manilenyo, alam namin kung saan ginamit ni Yorme yung inutang niya na 18, 19, 20 million na hiniram niya. At alam na namin kung saan naman napunta. At napakinabangan namin yon. Unang-una, doon niya napunta sa mga in-house vertical housing. Yan, yung mga in-house na vertical. Yan, doon napunta yan. Tapos yung iba napunta doon sa pandemya, di ba? Kami lang po, yung within 52 days, na itayo yung field hospital sa tapat ng Quirino. Dahil ang pandemya noon, wala nang espasyo. Ultimo sa hallway, sa emergency, puno ng mga may COVID-19. So anong ginawa na Yorme? Initiative. Nagpatayo ng field hospital sa loob ng 52 days. At kami lang din po yung may drive-thru na vaccination. Hindi lang po taga Maynila. Tinanggap din po namin kahit outside Maynila. Kami tutuusin niya, kami nga yan dapat magselos Kasi dapat kami ang unahin ni Yorme. Pero hindi niya ginawa yon. Ang bagkos ang ginawa niya, open yun sa lahat. Hindi pa siya tatakbo niya na pagka-presidente. Ano pa lang yan between 2020 saka 2021 Diba? Ang election 2022 ng pagka-presidente. So ginawa niya yon para sa amin, para sa atin. Pati ang field hospital at vaccination. Diba? Tapos sasabihin nyo, kawawa ang Kamaynilaan. Hindi po kawawa. Kami naiintindihan namin na Manilenyo. Naiintindihan namin kung saan inutang ni Yorme, saan pinaggamitan ni Yorme yung inutang namin. Kaya nga gusto namin siya pabalikin Ano sabi ni Yorme? Umalis kayo dyan, ako magbabayad. Total, ako umutang O, di ba? Ba't tumatakbo pa rin kayo? O, di ba?
Bakit nagpupumilit pa rin kayo? Yan ang lagi niyong binabato, utang-utang, hindi na tayo natapos. Binenta yung property, napaliwanag na yan. Mismo ni Mayor ni Mayora ngayon, ni Hali Lacuna, yung pinagbentahan ng Divisoria Mall. Uulitin ko Marami kasi nagko-comment sa atin, ang binenta raw buong Divisoria. Ang binenta po yung lupa ng Divisoria Mall dahil hindi na napakikinabangan at malaki na rin ang loss ng Maynila doon sa lupa na yon. Yun po ang binenta, hindi po yung building, hindi po yung buong Divisoria. Yung partikular na lupa ng Divisoria Mall, yun lang po yung binenta dahil hindi na siya napapakinabangan. Dahil may mga upa-upa dyan, nung mga past mayor pa na hindi napapakinabangan talaga. Kaya hindi na napakinabangan yan during Yorme's term. Kaya yan, ang mismo nagpaliwanag niyan, si Mayora na rin. Yan yun. Di ba? Hindi nyo maiintindihan talaga kasi hindi naman kayo taga Maynila. Bato lang kayo ng bato. Di ba? Ang lagi nyo ang binabanto, binenta. Kung hindi binenta, inutang. Inutang, binenta, inutang. Wala na kayong masabi kay Yorme. Kasi wala naman Hindi nyo naman talaga alam. Di ba? Hindi nyo naman talaga ang alam ang mga problema, punot dulo na problema sa Kamaynilaan. Paano nyo aayusin yan? Di ba? Ito, panoorin pa natin, ha? Ay, nako, Diyos ko, nakakatawa na lang. Ito, yung, ito sinasabi ko, pawang mga batang Maynila lang din yung makakaintindi sa Kamaynilaan. Eto, nagpresenta. Isang linggong. Mga taga Maynila na to, Isang linggong hindi lumalamon. Walang tama o maling sagot. Maynila. Doon siya nakilala sa Manila Lalo sa Tondo, doon siya nakilala sa Manila. Taga Maynila ka ba? Taga Tondo. Taga Tondo. Magulo na Tondo ngayon Maynila, magulo na rin. Pero Dati, si Ormi nakaupo dito, boss, lagi siya rumoronda paggabi. madaling Lagi araw niya nga inaalala yung mga batang Maynila talaga. Laging rumoronda si Yorme. Surprise visit sa mga kalye. Surprise visit sa mga police station. Tinitignan niya kung talagang nagtatrabaho tong mga to. At tinitignan niya kung maraming mga tambay sa lansangan. Ganun. Itutulog na lang ni Yorme pero lumalarga pa siya. Surprise yan Bihirang-bihira yan sa ilang mga liderato yung ganyan na gabi na lumalabas pa. Di ba? Pero si Yorme, kahit gabi, madaling araw, lumasa kalsada yan. Kasi lagi siyang nag-iikot. may malasakit Siyempre, may mga nagiinuman. Siyempre, sasaway niya yun, sasaway niya. Sasaway niya ni Yorme yun. Yung mga police pwede. station, pinapasok niya. Pinapasok niyo. Siyempre, sana, bumalik na si Yorme dito Tulad yan, sa Maynila, magulo, lagi nila kami nuuli. Eto, meron kang pagkakataon kasi nanonood sa amin si Yorme. Manawagan ka ngayon. Magulo na po Maynila ngayon, lagi nila po kami nuuli dito. Kung kayo nakupo, hindi nyo pinapabayaan yung Maynila. Sana bumalik na kayo, Yorme. Balik na kayo dito, balik na kayo sa Maynila kasi doon kayo nakilala Pero dadarating din yan sa Senado, Yorme, kasi dito kayo nakilala sa Manila kasi lalo sa Tondo Para sa'yo, makakapaghintay yung sa Senado. No? Siyempre, boboto ko si Yorme. Number 1 sa akin si Yorme, number 1. Number one? Taga Tondo ko Saka sa Tondo? Tondo, Dagupan. Dagupan, sa Dagupan? Barangay 52. 52. Alright, thank you. Kay Sana Galima? bumalik na kay Galima po. Kay Alright, kay Chairman Galima. Maraming salamat, paano mo? Kung tatakbo si Yorme, saan mo gusto? Maynila bilang mayor o Senado as Manila po. Bakit? Siyempre maraming siya nagawa dito Kaya nang? Maraming pagbabago. Sa Maynila. Taga rito ba kayo? Taga dito. Ayun, ayos. Gusto ko sa Manila pa rin siya. Kung sakaling meron kang mensahe kay Yorme, eto, lagi siya nanonood sa amin. Papa. Baka may mensahe ka. Balik na lang siya sa Manila. Ay, maraming ayun, maayos sa di ba? kanya Para sa Manila. Yorme, bumalik ka na. Okay, solid. Thank you. Shoutout sa'yo Shoutout sa inyo. Di ba? Yan ang sinasabi ko. Mga batang Maynila, yung tunay na nakakaintindi kung ano yung nangyayari sa Kamaynilaan. Asan dyan? May nabanggit ba sila about sa utang? Di ba? Kasi na-explain ni Yorme yan. Pati yung mga upa-upa, hindi mo matutulungan si Yorme. Di ba? Yung mga upa-upa doon sa mga housing ni Yorme na 2,000, pagka umalis sila doon, umasenso sila, ibabalik sa kanila yung binabayad nila na 2,000. Hindi basta-basta ibibigay. Bakit mo ibibigay? Di ba? Tinuturuan pa nga ni Yorme yan para makapag-ipon para pag umalis, ibabalik sa kanila. Yun ang paliwanag ni Yorme noon doon sa mga in-house na mga proyekto ni Yorme. Ultimo yung Baseco, yun ang paliwanag nila. Pag umalis, ibabalik yung peso. Para ka lang nag-ipon. Di ba? Bakit mo ibibigay?
Tapos pagka binigay mo, aalis, papaupahan sa iba. May ganun ha, ang tawag doon mga professional squatter. Pag binigyan mo ng bahay, ang gagawin, aalis, pero papaupahan nila yung bahay. So kumita pa sila, tapos itong squatter na binigyan ng bahay na nagpa-renta, babalik sa kalsada. So sino natulongkis? Di ba? So hindi ginawa ni Yorme yun kasi alam niya yung karakas eh. Alam niya yung karakas ng mga taga-Maynila. So hindi ganun. Alam niya yung karakas ng mga squatter, ng mga professional squatter na to. So hindi niya ginawa yun, hindi niya basta-basta binigay. Bagkus tinuruan niya na kahit papano, pag alis, yung binayad nila na 2,000 to 3,000 monthly, ibabalik sa kanila ng gobyerno ng Maynila. Yun yung utak ni Yorme. Hindi basta bigay, lolokohin ka lang yan. May mga professional squatter, alam na mga taga-Maynila yan na pagka binigyan mo ng bahay, kunyari sa Bulacan, sa mga pabahay, binigyan, o kaya sa mga in-house na yan, binigyan mo ng bahay, papaupahan na lang sa iba, tapos babalik sila sa kalsada. Diba? Ganong kalupit. Kaya nga hindi mo matutulongin si Yorme. O eto pa, dito naman sa lungsod ng Sampaloc, eto, baluarte na to ni Sam Bersosa, pero tignan nyo naman. Kailan tayo? Kung ngayon ang eleksyon, sino sa tingin nyo ang mayor nyo? Wala o tamang maling sagot ha? O, Isko. Bakit Isko? Kung ano yung nagawa niyan election, nakaupo siya, ganoon pa naman gagawa niya ngayon. Kung mananalo si Isko, ano yung gusto mo niyang unang gawin niya? Hindi, pagpatuloy niya, dapat niya ipagpatuloy. Gaya ng dati. Oo. No? Ayos, okay. Etong mga iba? Wala na. Wala, okay. Si tatay, ikaw tayo. Wala na. Oy, parehas. Ikaw, Nay. Meron ka ba napupusuan dyan? Baka taga-Cagayan ka din. Taga rito naman kayo, no? Oo, taga dito. Dito kami lumaki. Pa? Sino? Ngayon pa lang magboboto. Oh, yeah, maganda yan. Sige. Sino? Wala pa. Wala pa. Kasi school. Pili lang si Isko. Siguro dyan. Isko din, alright. Si Kuya, kaya ikaw, Kuya. Halika. Halika. Live. Eto, tanong lang naman. Sino sa tingin mo ang mayor mo next year? Isko. Okay, mga Halimbawa manalo ulit si Isko, ano ang gusto nyong mangyari dito sa lugar nyo mismo? Siyempre, para alam ka rin, di ba? Oo, kasi lagi nanonood sa atin si ano eh. Basta lagi kami nahuli sa tricycle, kita pora. Hindi, okay lang yan. Pero kasi 1.5, kay Isko, 500 ang tubos namin. Talaga? Oo, laki na pinagbago ng ano. O, di ba? Sila na yan nagsabi ha. Saan mo kukunin yun? Tingin nyo, anong gusto nyong mangyari? Sa dati. Magkaroon na lang ng wala nang huli. Terminal na lang, di ba? Okay, maganda terminal. Isang guhit na terminal, no? Kasi toda-toda naman yan eh. Wala ba terminal dito? Ay, ito. Pero nahuhuli pa rin? Hindi, iba pong na wala lisensya. Pauhuli talaga yun. Kasi wala lisensya, wala registro, wala permit. 500 ang lahat yun. Talaga? Kada isa 500. So 1.5 total. Mabigat yun. Kahit mahuli ka at wala ka, sa 500 talaga. 500. Kasi sa tricycle parang ang hirap ng 1.5. Ilang araw yon? Isang araw? Pero 10. Araw. Ganon? Grabe. Isang tubusan. Kawawa naman din. Wala kami, mahutang ka, bago nila ubos. Saka yung sinasabi lang ibinenta yung Divisoria, may pinagamitan naman. Ibinenta. Hindi lang maintindihan. Yung iba kasi hindi nga maintindihan. Hindi maintindihan. Isipin mo na yung mga tablet na ipinamigay sa mga estudyante, laking tulong. Yung bakuna na pinaninis. Alam ni tatay? Alam. Yung mga hospital na pinatayo, yung mga eskwelahan. Food pack. Siya nila ko na, may pinatayo pa ngayon. Yung public na school sa Tondo, mga lahat, di aircon. Grabe yun. Yung Albert. Ay, oo, ganda nun. Kita mo yung Albert? Yun ang pinaka. Grabe. Saka yung food pack na lang eh. Kayo na namin 6 na buwan. Kayo na nga nagsawa. Sawa eh, no? Pinagsaswap nga natin eh. Mga batang Sampaloc to, alam na alam nila yung ano. Yung pandemic talagang talagang kami school. Tambak talaga. Kita mo yan ha. Lahat naiintindihan niya. Yung ano kasi yun eh, yung pandemic kasi parang bigla ang pangyayari. Tapos kailangan solusyon agad eh. Oo. Bilis kilos. Ginagawa. Kasi hindi pa pwede yung patay-patay dun. Kasi taranta tayo nun eh. Saka yung field hospital, ang laki nun. Laki, di ba? Niluneta, ginawang ano eh. Grabe yun. Ito maganda. Lagi nanonood sa amin si Isko eh, si Yorme. Baka may mensahe kayo. Rekta mo na. Yorme. Lagi nanonood yun. Totoo yan, lagi nanonood si Yorme sa akin. Baka may mensahe kayo. Mayor, sana po sa huli po kami muling maging mayor kayo ng Maynila, ituloy niyo po ang dapat niyo ituloy. Galing. Pansinin niyo po ang dapat ipansinin na project ng
ng Maynila. Grabe. Kung anong dapat gawin. Ikaw kuya? Okay lang. Parehas lang naman. Parehas lang. Ito naman ang request nila eh. Yung mga ang request ng mga actually mga simple lang eh. Hindi naman mabigat Hindi. na hindi, di ba? Maraming salamat. Baka may shoutout kayo. Ibay ka na dati kung siya nanalo. Kahit mahuli kami 500 lang talaga. Pag nahuli 500. Yung 500 kaya na yun. Kaya naman. Kahit araw-arawin po, walang problema sa amin. Araw-araw na huli. Bigat Ang eh. bigat talaga ng mga Ang uwi mo na sa pamilya mo yun? Natawin lang. Isang araw yun. na, 3-5. 3-5 towing? Oo. Nag-private towing ko na. mo sa... Naging 3-5 Pauli, 1-5. Eh di papanalangin mo na sana hindi ka matowing. Titigita ka, siya 2,000 matutulog sa City Hall. Oo. 3-5, napahirap sa amin. Kawawa naman Eh, to mula mga. nung tumakbo sila, wala nang towing na, wala nang clamping. Siyempre, alam mo magbubutuan na eh. Ang galing ah. Alright. Maraming salamat sa inyo sa tamang Galing. sagot. No, yun ang Maraming salamat mga bata sa palok. Thank you. Alright. Oo, mga batang sampalok ito. Oh, yun sinasabi ko, 'di ba? Batang sampalok, batang Maynila lang yung makakaintindi doon sa Kamaynilaan. Oo, umutang si Yorme. Hindi naman to nilihim. Hindi naman to itinago sa amin mga Manilenyo. Alam namin totally na talagang may hiniram, umutang si Yorme. Pero tignan mo naman, batang sampalok na ang nagsabi kung saan napunta. Mga hospital, Baseco, Hospital ng Maynila, mga bahay sa Baseco 1, Baseco Community, Condominium 1 and 2, Binondominium 1 and 2, Pedro Hill Residences, San Sebastian Residences, San Lazaro Residences, yung mga eskwelahan sa may Albert sa Sampaloc, pati na rin sa Tondo, yung Almario, lahat yun di aircon. Kung nakapunta kayo sa Lasal, Tap, yung Henry C. Hall doon, halos katulad nitong Almario eskwelahan, pati itong Albert. Paano ko nasabi? Sa Lasal ako nagmasteral. Ang building ko kadalasan dito kay Henry C. Hall na kulay blue na may puti. Kasi ano yan eh, Henry C. Hall ano yan, kulay niya yan, blue saka puti. Pero hindi naman lantaran kasi may touch pa rin ng Lasal. O yung itsura ng Almario at saka itsura ng Albert sa Sampaloc, konting-konti na lang talaga ang difference, lahat di aircon, Lasal Top na, Henry C. Hall na. Totoo yan, di ba? Kaming mga Kamaynila, alam namin kung saan napunta yung inutang ni Yorme, kaya no doubt sa amin eh. Hindi namin sinumpatan si Yorme na, Yorme, umutang ka eh. Ang laki tuloy ng utang ng Kamaynilaan. Hindi. Alam namin kung saan napunta yung inutang ni Yorme. Yung Divisoria Mall na pinagbentahan, ayan na, sinabi na nila, naiintindihan nila, alam nila kung saan napunta yung pinagbentahan. Yung pandemic, sinabi din, lahat kami nagkaroon, walang nagutom nung pandemic. Field hospital, vaccination, meron kami. Food packs, meron kami, 6 na buwan, dire-diretso. Hindi lang 6 na buwan, pati mga senior, meron din. Di ba? Walang problema sa utang. Lahat tayo umuutang. Lahat ng mahihirap umuutang. Even mayayaman, even mga businessman umuutang sa bangko yan. Ang difference lang, tayong mahihirap, ang utang natin, maliliit lang. Yung mga mayayaman na businessmen, ang inuutang nila, milyon, bilyon. Di ba? Walang problema sa utang. Lahat ng Pilipino, halos lahat may utang. Ang hindi lang ata umuutang, yung mga talagang mayayaman. Pero may mga kilala ko na mayayaman talaga na may utang din. Di ba? Walang problema doon for as long na nakikita kung saan napunta. Di ba? Utang kayo ng utang. Di ba? Utang kayo ng utang, boy benta kayo ng boy benta. Di ba? Pero tandaan nyo sa dami ng pinatayo ni Yorme, tandaan nyo to, kayong nasa likod ko, kayong nasa gilid ko. Lahat ng ginawa ni Yorme, eskwelahan, hospital, kahit ano, hospital, eskwelahan, lahat yan. Pati mga ayuda ni Yorme, food packs ni Yorme, ni isa dyan. Tataya ko itong channel ko. Wala ang pangalan ni Yorme o wala yung pagbumuka ni Yorme dyan. Sa kahon man, sa tarpaulin man, o sa eskwelahan man, walang pangalan ni Yorme. Sa mga hospital, walang pangalan ni Yorme. Kasi yun ang tunay na giver. Hindi na kailangan pang ilagay yung muka, ilagay yung pangalan. Kung talagang gusto mong tumulong, gusto mong magserbisyo, hindi na kailangan pang ilagay yung pangalan mo, yung pagmumukha mo para para matandaan ka ng tao. Hindi. Sa puso ng mga Manilenyo, tandang-tanda namin si Yorme kahit wala yung pangalan niya, kahit wala yung pagmumukha niya sa boxes, sa food packs, sa ospital, sa mga dinonate na mga FCCI na mga ambulansya. Ang dami, grabe.
Uniisa, walang pangalan ni Yorme o yung pagmumukha niya. Hindi gaya ng iba. Simple, di ba? Logic. Doon pa lang, alam mo na. Di ba? Ang tunay na giver, hindi na kailangan pang i-recognize yung pangalan niya o i-recognize yung pagmumukha niya. Hindi niya na kailangan ilagay kasi kung gusto mong tumulong, tutulong at tutulong ka no matter what. Yun lang mga kayon. Maraming salamat sa pagtutok, pagsubaybay at pakikinig dito sa Joe Malone TV po. Sa issue ng bayan, ating pag-usapan. Matagal ko nang ina-address to. Lagi ito, nanonood sa atin si Yorme. Matagal ko nang sinasabi to paulit-ulit pero talagang marami pa rin sa atin ang hindi nakakaintindi o talagang ayaw intindihin. Pero kaming mga Manilenyo, alam na namin kung sino ang panalo.